Si Sultan Jani ay namuno ng may kamay na bakal. Malamig ang kanyang puso, matalim ang kanyang tingin. Bawat salita niya ay nagdudulot ng takot sa mga tao. Nanginginig sila sa kanyang pangalan. Hinihingi ng sultan ang lubos na pagsunod. Anumang maliit na pagkakasala ay agad na pinaparusahan ng mabagsik. Walang hangganan ang kasakiman ng sultan. Inagaw ang bunga ng paghihirap ng kanyang mga tao. Ang kanilang ani ay pinupuno ang kanyang kamalig. Ang kanilang gawa ay nagpapalamuti sa kanyang palasyo. Ang mga naglakas loob na kuwestiyonin ang kanyang mga utos ay hinaharap ang kanyang puot. Ang mga piitan ng sultan ay umalingaw-ngaw sa mga iyak ng mga inosenteng nakakulong. Ang amoy ng takot at kawalan ng pag-asa ay mabigat sa hangin. Para sa mga naglakas loob na sumuway sa kanya, nakalaan ang pinakamalupit at di pangkaraniwang mga parusa. Nagsilbi itong mga babala sa sinumang nag-iisip ng paglaban. Isang araw, isang mangingisda ang dinala sa harap ng sultan. Siya ay maling pinaratangan ng pagnanakaw mula sa kaban ng bayan. Nagmakaawa ang kawawang lalaki na siya ay inosente. Ang asawa ng mangingisda ay nagpatira pa sa paanan ng sultan. Kamahalan, sigaw niya, patawarin mo ang aking asawa. Nakiusap siya sa sultan, ipinaalala ang katapatan ng kanilang pamilya. Binanggit niya ang kanilang batang anak na lalaki. Ngunit ang sultan ay hindi pinakinggan ang kanyang mga pakiusap. Iniutos niya na ipakulong ang mangingisda. Binalot ng kalungkutan ang asawa ng mangingisda. Ang anak ng mangingisda, si Marlon, ay nakinig sa kwento ng kanyang ina. Nag-alab ang kanyang puso sa pagnanais ng hustisya. Ayaw niyang mabulok ang kanyang ama sa piitan ng sultan. Humingi siya ng tulong sa mga espiritu ng kagubatan. Ikinuwento ng kanyang lola ang kanilang kapangyarihan. Natagpuan ni Marlon ang isang nakatagong kakahuyan. Ibinuhos niya ang kanyang puso sa diwata. Ikinuwento niya ang kalupitan ng sultan, na antig ang diwata at nagpasyang tumulong. Ibinulong nila ang tungkol sa maiwagang bayabas. May kapangyarihang sirain ang mahika at ihayag ang katotohanan. Gamit ang kaalamang ito at ang basbas ng diwata, sinimulan ni Marlon ang isang mapanganib na misyon. Inakyat niya ang mga pader ng palasyo. Ang kanyang maliit na katawan ay gumagalaw ng may kahangahangang liksi. Nilagpasan niya ang mga guwardiya. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pinaghalong takot at determinasyon. Natagpuan ni Marlon ang sultan sa kanyang hardin. Nakatayo ang malupit na pinuno habang hinahangaan ang kanyang mahalagang puno ng bayabas. Ang mga sanga nito ay puno ng kumikinang at ginintuang prutas. Tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Lumabas si Marlon mula sa mga anino. Sultan Jani! Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa hardin. Ang sultan, nagulat sa pagkaantala, ay humarap sa batang lalaki. Ikaw, ungal niya, ang kanyang mukha ay binalot ng galit. Paano mo ako nagawang trespassing? Nanindigan si Marlon. Ang aking ama ay walang kasalanan, pahayag niya. Maling ikinulong mo siya. Hinihiling ko ang kanyang paglaya. Ang sultan, na galit sa katapangan ng bata, ay binunot ang kanyang espada. Nangahas ka bang sumuway sa akin, bata? Sigaw niya. Magbabayad ka para sa iyong kawalang galang. Alam ni Marlon na hindi niya matatalo ang sultan sa isang pisikal na labanan. Tumalikod siya at tumakbo. Ang galit na sigaw ng sultan ay umalingaw-ngaw sa likuran niya. Isang kapanapanabik na habulan ang sumunod. Ang maliit na katawan ni Marlon ay lumulusot sa masalimuot na hardin. Ang sultan, na nabulag ng galit, ay walang humpay na hinabol si Marlon. Hinabol niya ang bata lampas sa mababangong bushes ng jasmine at kumikinang na mga fountain. Ang mga guwardiya ng palasyo, na alerto sa kaguluhan, ay sumali sa habulan. Si Marlon, na hingal, sa wakas ay nakarating sa puno ng bayabas. Mabilis niyang pumitas ng isang prutas mula sa mga sanga nito. Humarap sa papalapit na sultan, itinaas niya ang bayabas. Ang prutas na ito ang magpapatunay na ang aking ama ay walang kasalanan, sigaw niya. Ang sultan, na nilamon ng kanyang galit, ay hindi pinansin ang mga salita ng bata. Sinugod niya si Marlon, ang kanyang espada ay nakataas. Ngunit bago pa tumama ang kanyang espada, nadulas ang kanyang paa sa isang nalaglag na bayabas. Kasabay ng gulat na sigaw, natumba ang sultan. Bumagsak siya sa puno ng bayabas, at nahulog ang maraming ginintuang prutas. Nawalan siya ng malay dahil sa impact. Nakahiga siyang walang kilos sa paanan ng puno. Ang kanyang malupit na paghahari ay tuluyang natapos.
kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng sultan. Ang mga tao ay nagsaya. Pinalaya ang mangingisda at muling pinagsama ang kanyang pamilya. Si Marlon ay kinilala bilang bayani, isang makatarungang pinuno ang napili. Nangako siyang mamumuno ng may katarungan. Ang puno ng bayabas ay binago. Ang bunga nito ay binabahagi na ngayon sa lahat. Ang kwento ni Sultan Johnny ay naging alamat. Nagsilbi itong paalala sa mga susunod na henerasyon. Ang katapangan at kabaitan ay magtatagumpay.